Inilabas ng BC kamakailan ang dagdag proteksyon para sa mga international students, kabilang ang paglimita sa bilang ng kanilang enrollment at pagpapatupad ng tuition fee transparency. May detalye si Arvin Joaquin. When I got here, the culture shock was really difficult. I noticed that the people were kind of like the mountains. They're very tall, very white, very cold. So it was really difficult, at least coming from a culture that was, that's always like so friendly, so warm. So it made moving here and trying to study here a lot more harder. Hindi naging madali ang mga unang buwan sa Canada ng dating international student sa Winona Hiliera. Dumating sa British Columbia noong 2015, inabutan ng pandemya at naisip ang epekto nito sa kinabukasan niya sa bansa. It made me even worry, at least, of whether or not I would have to go back home. Because at least things were shut down, things were looking very uncertain, and I didn't know, especially whether or not my degree would be able to get me a job that would be able to help sponsor me for PR. Gaya ni Hiliera, maraming international students ang umaasang maging permanent resident sa Canada matapos mag-aral. Pero hindi malinaw at madali ang prosesong ito, kaya't kailangan daw pag-aralan ang mga karapatan. I would really encourage Filipino international students, especially Filipino migrants, to really read up on their rights. I know that local mass organizations like Migrante offer free workshops educating people on what their rights and welfare are so that they could be better protected against employers who may take advantage of them, educational institutions, and be able to really navigate the complex bureaucracy that is Canadian immigration. Sa pagbabagong inanunsyo ng BC government kamakailan, dagdag proteksyon daw para sa international students, kabilang ang mas malinaw na marketing at promotional information, tuition transparency, pati suporta sa pabahay, kalusugan at well-being nila. Limitado na rin sa 30% ng kabuuang enrollment sa mga public post-secondary institution ang tatanggaping international students. Sa mga kliyente ko, nararamdaman ko na mas maraming, mas mahirap na ang makakuha ng letter of acceptance sa mga public schools. There will be 150 plus nationalities that will be competing against this slot. So, of course, magiging competitive ito sa lahat ng gustong pumasok, specifically sa mga public institutions. Sa huling tala, mayroong higit 200,000 international post-secondary students sa British Columbia. Sa gitna ng mga pagsubok na napagdaanan, ani Hiliera, may maganda pa ring naidulot ang desisyon niyang mag-aral dito sa Canada. One of my favorite things, at least when I got here, was really exploring the arts scene. And I feel like by exploring the arts scene, I was able to see kind of what kind of world that Vancouver really was, especially the Indigenous art scene, the local DIY art scene, and really seeing just how vibrant the city was. And realizing at least that I wouldn't have had this experience, at least, or I would have had a very different version of it if I was just back in the Philippines. And so the world and places and things I've discovered, makes it all, even with all of the very difficult things, having to go through immigration, makes it really all the while worth it to study here. Arvin Joaquin, Omni News, Vancouver. Yan, good afternoon mga kamamo, papasok na ulit sa trabaho. Ayan, nakita nyo na naman yung bagong news natin about sa Omni News. Nagpapasalamat ako sa Omni News na nabibigyan tayo ng detalye everyday, na tuwing mag-check tayo is may nababalitaan tayo about dun sa mga immigration nga. At the same time, ang pag-usapan naman ngayon is all about yung sa mga student permit. So ayan na, nakita nyo na sa Omni News na pinalay na natin yung video. Nakakalungkot lang kasi hindi rin naman natin maaalis sa kanila yung pangamba, yung kung ano man yung mga naiisip nila. Kasi marami tayong pagkukwento ngayon mga kamamo na lang na syempre as a example for student visa na mga kumuha dito na nagbabalak magkaroon ng magandang kinabukasan mga kamamo, di ba? Kaya na nga kahit sa mismo sarili niyo, yung karamihan sa atin, lalo na sa mga Pilipino, is talagang nagsasanlas na sila ng ano arian nila, katulad ng para magkaroon ng magandang kinabukasan, lalo na yung mga anak natin, di ba? So talagang gumagastos sila, ginastosan nila talaga ng gusto
Tapos nagiging tanong lang kasi doon is di natin masabing kumbaga ba, saan ba nang gagaling yung tanong na parang yung mga pangako nila na pa nag-aral sila dito is ipe-permanent residency sila, di ba? Ipe-permanent resident sila dito sa Canada. Usual kasi kadalasan, based sa akin, opinion ko lang to mga kamamo. Kadalasan ng mga sinong iba, nag-aaral lang, di ba? Minsan naririnig mo, nag-aaral sa US yan. Usually yan parang pinag-uusapan dyan is parang magkaroon ka lang ng degree ba. Iba kasi talaga mga kamamo yung masasabi natin na parang pag nag-apply ka lalo sa Pilipinas tapos nakagraduate ka ng college tapos ano ka pa sa ibang lugar ka pa graduate, di ba? So ang taas ng when it comes sa educational ang taas ng tingin sa'yo ng lipunan ng mga tao kung saan ka man mag-a-apply, mataas ang mo. Kumbaga mapupunta ka sa nasa top ka ng pila pag talagang nag-apply ka ng trabaho. So ang tanong dyan mga kamamaw is kailangan ba talagang PR yung mga estudyante dito? Ako personally mga kamamaw, hindi ako against sa kahit dyan. Parang sariling ko na lang to. Siyempre, kinukuha ko rin yung simpatya ng mga estudyante rin na total naman, nandito rin naman talaga sila, di ba? Bakit hindi mo pa sila bigyan ng chance na makapagtrabaho dito dahil dito na sila nag-aral? Yan, siyempre gumastos din talaga yung mga yan mga kamamo. So nakakalungkot lang na yung iba nga nababalita natin yung mga nagrarally pa nga, nagrarally yung iba, yung mga Punjabi ata nagrarally. Tsaka shoutout muna pala mga kamamo bago natin tuloy itong vlog na to. Shoutout kay Ate Ina Andulong. Sobrang napaka informative mga kamamo ng vlog niya. Honestly, silang dalawa ni Kuya Rice Velasquez yung madalas ang pinapanood natin when it comes na sa mga kasi nagpa-vlog din sila about sa mga nangyayari dito sa Canada, lalo yung mga policy mo naglalabasan. So napaka-informative ni Ate Ina Andulong, sobra galing. Ang galing niya man talaga. Kumbaga reporter kasi siya sa Pilipinas, ngayon nandito na siya sa Canada. Ang galing niyang mag-explain talagang when it comes on research thing, yun talagang marami kang matututunan. At syempre yung sa mga napanood natin, isi-share natin sa inyo yung mga ideyang nabigay ni Ate. At the same time, based on my own research din, ayun yung natin sa vlog. So yun na nga na hindi sila makakapag dito sila mapi-PR yung mga nag-estudyanteng dito. Kasi nangyari naman kasi talaga mga kamama way back parang 3 years ago yung COVID time. Ang nangyari kasi mga kamamaw talaga, yung mga student is student na may student visa or student permit, yan talaga binigyan sila pagkakataon magkaroon ng permanent residency nung time na yun. Pero syempre minsan ang sinasabi nila parang naaabuso daw ng iba yung mga ganyang pagkakataon, which is kumbaga sabi nga nila panapanahon lang ngayon nagkataon yung mga estudyante ngayon or yung mga tourist visa dati na dumating ng time ng COVID time. Kumbaga swerte ang timing na pagkakapunta nila dito sa Canada, nabigyan silang chance. Pero it doesn't mean mga kamamo na pag nabigyan sila, kailangan mo i-compare yung present to past na nangyari, di ba? Kasi based on lang yan kung ano yung nangyari or based on sa situation, sa mga pangyayari dito sa Canada, nabigyan sila ng pagkakataon. Hindi naman dapat natin talagang i-compare o ikumpara yung mga nangyari sa nangyari nyo, kasi nasa na talaga yan sitwasyon. Nagkataon lang na hindi talaga basta-basta makakauwi yung mga dito yung mga tourist dati nung time ng COVID time, kaya nabigyan silang chance, which is lang yun once in a lifetime na oportunidad na nangyari sa atin, hindi lang naman sa mga Pilipino, maraming iba't ibang country ang nagkaroon pagkakataon maka-apply ng permanent residency noong time na yun. And then habang pinapanood ko din yung kay Ate Ina Andulong, may mga video siyang na about dun sa na kahit siya mismo hindi na siya makapagsalita na pinipigilan niya yung sinasabi niya dahil ang dating is parang ayaw niya makasakit ng tao. Ako din naman, ito sinasabi ko sa inyo,
Hindi na para makasakit na tao. Kumbaga, para maipakita lang sa inyo kung ano ba yung mga nangyayari dito sa Canada. May nangyayari pa na reporter na ini-interview nga yung mga nagrarally. Mga estudyante yun. Nagrarally na natatawa nga sa atin na nagrarally sila na nabagsak daw yung mga grades nila. Binagsak daw yung mga grades nila para daw hindi makatarungan ang eskwelahan na binagsak ang mga grades nila. So parang wala na daw silang time na mag-review dahil nag-aaral nga, nagtatrabaho at nag-aaral nga daw sila, wala na silang time para gawin pa uli yun, which is parang natatawa si ate na parang namang katamaran naman yun. Kung talagang gusto nyong ipasa yung mga mga grades nyo, kung talagang nagkataong bumagsak kayo, umulit na lang kayo. Hindi nyo pwedeng sabihin na based sa aking opinion ito mga kamama, huwag kayong ulitin nyo na lang, di ba? Nagpo-protesta sila na wala na silang oras para mag-aral ulit, kaya nga sa school yun eh. Kailangan yung part ng estudyante ang bumagsak ka at makapasa ka. Kung bumagsak ka, mag-fail ka, wala namang bagay na hindi mo magagawa para maipasa yun. Magsikap ka lang at maaari sa mga susunod na pagkakataon mapasa mo yung grades mo yun. Nagtataka lang ba't kailangan nyo pang ireklamo yung mga ganung klaseng senaryo. Tapos may i-interview nga sa kanila na reporter na sabi sa kanila is parang i-interview dapat sila, ayaw nila. Ang sinasagot ng mga estudyante is racist daw yung mga reporter, yung sa news racist daw, parang hindi naman daw nagsasabi ng totoo, ganto. Ang point lang naman ng reporter na yun, nakita ko, napanood ko yung video, talagang mahinahon siya, tsaka talagang masasabi may pinag-aralan yung reporter na even na may sinasabi ng kahit ano sa kanya, ano lang siya, talagang professional siya, nakangiti lang siya, wala siyang binabalik na pangit dun sa mga nagsasalita ng hindi maganda sa kanya. So ang lang minsan din ng mga tao ay parang nasosobrahan din pa sa mga kumbaga limitasyon nyo. Racist daw ang ayos-ayos naman ng reporter, tapos gaganunin nyo. Sabi naman ng reporter is kaya ko lang naman ginagawa to is para marinig din ng mga tao kung ano yung panic nyo. Malay natin mapakinggan yung mga hinaing nyo, diba? Kaya nagpo-protesta kayo. Mas maganda nga talaga sabihin nyo dun mismo sa reporter kung ano yung hinaing nyo nang makalabas o makarating sa dapat yung padalan ng mensahe. Hindi yung parang sasabihan nyo pa ng racist. Hindi ako against sa mga iba't ibang lahi, pero ang point ko lang is nakasanay lang talaga si kamamo na dapat nandun kayo sa nasa lugar kayo, dapat alam nyo yung limitasyon nyo, alam nyo kung paano respeto, para at least alam ng ibang tao kung paano kayo respeto. Yun lang naman ang mga mga dapat nating gawin para at least kahit pantay-pantay lang naman tayo dito. Yung about dun sa student visa, ganun na nga yung nangyari. Parang yung iba is hindi talaga magkaka-chance na magkaroon ng permanent residency. Yun. So syempre nakakalungkot lang talaga yung kumbaga pinagkagastusan mo, yung talaga nagsakripisyo ka, sinacrifice mo lahat para magkaroon ka ng magandang kinabukasan dito sa Canada, di ba? Yan mga kamamaw, isingit ko lang pala mga kamamaw yung nangyari dun sa ticket natin pala dun sa Jim Pattison nung nakaraan. Ayan, para at least maliwanag din, alam din ng mga tao na kung paano yung processing ng pag-ayos ng mga natitikitan. Actually naglib ako ng message kaninang umaga uli. I was calling like 20 times na sa number na binigay sa ticket sa likuran nung may number dun papakita ko sa inyo pag hinto natin mag-drive. Yun, tapos tinawagan ko siya 20 times na, nag-email din ako. Sobrang parang nakaka-frustrate din, although sabihin natin na $70 lang mga kamamaw yung ticket natin sa yung sa parking. Nakaka-frustrate mga kamamaw na minsan di mo naman mali,
tapos bigla kang tinitikitan, di ba? So parang gusto lang natin mangyari, katulad yung nabanggit ko sa vlog nung nakaraan, is gusto lang natin itama yung mga bagay na may pagkakamali din sila, para at least aware din sila, hindi yung parang porke natikitan ka parang acting guilty ka palagi, di ba? So nangyari na yung gano'n, na-stress na tayo, parang nagwiwiling na akong magbayad. Tinatry ni Mrs. bayaran, pero sabi dun sa wala naman daw akong dapat ibayaran at wala akong nagawang violation doon sa parking. So ngayon, nag-iwan ako kaninang tanghali, bala ko talaga pupunta ako sa police station at hihingi tayo ng hihingi tayo ng police police report, or parang tinatawag tayo, ano tawag doon, nakalimutan ko na. Basta yun na yun, magpapaano tayo yun, police report, para kung sakaling dumating ang point na parang sisingilin tayo ng violation natin, ng fine natin, meron tayo papakitang papel sana na eto meron tayong katibayan na talaga nagbayad talaga tayo, kasi honestly meron akong resibo na nagbayad kami sa parking, tapos natikitan pa kami. So ayan, tumawag siya. Actually bago kong gawin tong vlog na to, kakatawag lang niya sa akin. Ang sabi niya sa akin is na-receive ko yung voicemail mo na ano ba yung fine na nire-request mo, kasi sabi ko talaga akong nakaka-upset tsaka nakaka-disappoint yung nangyari sa akin na nagbayad kami ng 4 hours, tapos 2 hours na kami nag-stay, tapos tinikitan mo pa ako ng $50. So ayun, tinanggal na nila. Yung actually yung tumawag na is taga Regina pa, kasi busy daw or wala na yata yung dating manager ng Saskatoon dun sa department nila. Ngayon dito sa Saskatoon wala na daw yun, not daw existing anymore. So sila na yung gumawa ng na-receive niya, sila na yung gumawa ng action na ayun, tinanggal na mga kamamaw yung fine ko. Wala na akong babayaran sa parking, which is okay. Hindi lang okay dahil hindi lang tayo magbabayad ng 50. Okay dahil mga kamamaw, wala na akong iisipin araw-araw. Hindi biro kasi mga kamamaw, yung maburo yung lisensya mo na ang nakalagay is parang hindi ka pa nagbabayad ng parking parking lot payment mo. Mahirap yung gano'n na inabot isang buwan, tapos mamaya $500 na pala yung babayaran ko. Naku, mabigat yun mga kamamaw. Ayan, ito papakita ko sa inyo yung resibo. Actually, ayan Actually, nagpunta kami ng August 25, 2024. So, nagbayad kami sa may resibo ko. I-email naman ako, papakita ko dyan. 9:18 ng umaga, nag-start kami ng mag-park. Tapos, tinikita niya ako ng 9:28. Ayan 9:28. Tapos tapos sinisingil tayo ng $50. Ayan, $50. Sumobra na ako dun sa date na ibinigay. So $70 na ako. So nagtatry si Mrs. na magbayad. Basta papakita ko dyan, papapap ko sa video yung mga statement. Magbabayad na kami ng $50 ng $70. Tapos usually pagka pinindot mo yung make payment, lalabas yung parang credit card, mahihingin yung credit card number mo para for the payment. Tapos wala namang pinakitang ganun, lumabas siya na parang wala man daw akong dapat bayaran, parang ganun nakalagay. So syempre ako, saan ako lulugar hanggat hindi ko naririnig mismo sa sarili kong tenga na may nagsabi sa akin na from their office na na wala ka nang babayaran, doon ako matatahimik. Kaya buti na lang tumawag na siya. Ngayon clear na out na lahat. Kung sakali mang dumating sa yung senaryo na mangyari sa inyo yung ganitong pagkakataon, at least alam nyo na yung gagawin nyo, na based on my experience na i-share ko sa inyo, para at least klaro, tas alam nyo na agad yung mga step by step na gagawin nyo. Tawag lang kayo dun sa number na nandito. Ito may number silang nandito, ayan yung number nilang nandito, ayan. Tapos pwede nyo silang email, i-scan nyo lang to, ayan, leave kayo ng message. Kaso nga lang nangyari, wala nga nagme-message sa akin ng ilang araw, di ba? Which is by experience, hindi lang ito first time na nangyari sa akin, second time na nangyari sa akin ito mga kamamaw, na hirap silang kontakin. Kaya nga dumating ako sa point na pupunta na ako sa police station mismo para humingi ng
ng police report para may record ako na sakaling dumating time na magkaroon ng aberya, may papakita tayong papel na ganito na kayo yung mini-message ko sa sobrang tagal na wala nagre-respond, even email, para at least klaro sa kanila na wala silang karapatan na singilin nila ako ng mas sobra pa doon sa ticket na binigay sa akin. Ayun. Paano yung tawag dito? Yan mga kamama, naalala ko na, ipapa-blatter. Ayun, exactly, yun yung to be exact. Pasensya na mga kamama, takmisi naglalag. Yan, papa-blatter. So ayun, ibahin na natin yung usapan natin, ibalik na natin sa mga estudyante. So hintay-hintay lang kayo kasi ang nangyayari dyan ngayon, based on sa nakikita natin sa lahat sa mga balita, siguro hintay lang natin mo nang matapos yung halalan. Kasi alam ko isa yun sa mga factor bakit nagkakaroon ng ganyang higpitan, nagkakaroon ng ganyang sistema ngayon sa mga policy ngayon dito sa Canada. Hintayin nyo lang matapos siguro yung ating halalan, baka sakaling bumalik na sa normal. Usually naman kailangan talaga ng Canada na mga TFW dito sa lugar nila dahil isa tayo sa mga tumutulong upang umangat yung kanilang ekonomiya. So ayun mga kamama, maraming salamat sa inyo. Sana na-enjoy nyo itong vlog na to. Kung meron kayong mga tanong or meron kayong mga suggestion about dun sa gusto nyo mapanood dito sa vlog, itatry natin masagot yung mga katanungan nyo na mga gusto nyo malaman about dito sa Canada. So habang tumatagal mga kamamo, pagbubutihan at pagagandahin ko pa yung vlog natin para kahit paano maging more informative siya. At the same time, maraming impormasyon kang talagang malalaman, lalo na yung sa mga tao talagang gustong makarating dito, yung mga gustong may malaman na o may kahit anong idea about dito sa Canada. So ayan, gagawin natin yan lahat mga mga. So maraming salamat. Please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamo.